Kevin Durant, hindi gusto ang bagong format ng All-Star. Gustong ibalik ang West versus East. Si Schroeder na nagsabi bangungot ang depensa ng Warriors kasama si Green. Memphis ang unang makakatikim. Well, hindi na natin kailangang magtaka kung ano ang opinyon ni Kevin Durant tungkol sa bagong format ng NBA All-Star Game. Ang superstar ng Phoenix Suns ay tinanong nitong Miyerkules tungkol sa bagong setup na nagtatampok ng mini tournament na may 4 na koponan. Sa karaniwan niyang prangkang paraan, hindi niya pinalambot ang kanyang sagot. Ayoko nito, sobrang ayoko nito, sabi ni Durant. Terrible. Ang pagbabago sa format ng All-Star Game, lahat ng format and terrible sa tingin ko. Dapat bumalik na lang tayo sa East versus West. Maglaro na lang ng isang laro. Sa tingin ko sinusubukan nating ibalik ang dating sigla ng All-Star Weekend, pero dapat manatili na lang tayo sa tradisyon. Tingnan natin kung paano ito gagana. Malay mo, mali ako, isa lang naman akong tao na may opinyon, pero tingnan natin kung gagana ito. Bagamat open si Durant sa posibilidad na magustuhan ng bagong format, hindi ito magandang senyales kapag agad na binatikos ng isa sa pinakamalaking bituin ng liga ang isang bagay na sinusubukan ng NBA na itampok. Inanunsyo ng liga ang bagong format nitong Miyerkules kung saan ang 24 na All-Stars na pipiliin ay hahatiin sa 3 koponan na may tig-8 manlalaro. Mayroon ding ika-4 na koponan na sasali, ang koponang mananalo mula sa Rising Stars Challenge na gagamitin ang katulad na mini tournament style. Sa halip na ang mga NBA players ang mag-draft ng kanilang mga koponan gaya ng ginawa sa nakaraang mga taon upang magdala ng excitement at lumayo sa tradisyonal na Western versus Eastern Conference format, ang 3 All-Star teams ay idadraft ng mga analyst ng NBA on TNT na sina Shaquille O'Neal, Charles Barkley at Kenny Smith. Ang draft ay magaganap sa February 6th. Kapag naayos na ang mga roster, magkakaroon ng 3 laro na gaganapin sa araw ng All-Star Sunday, 2 semifinal matches at isang championship game. Maglalaban ang 2 All-Star teams sa isang semifinal habang ang ikatlong All-Star team ay haharap sa team ng Rising Stars Challenge sa ikalawang semifinal game. Ang mga nanalo sa bawat laban ay maghaharap sa championship game. Ang bawat laro ay lalaruin hanggang sa makaabot ng 40 puntos. Merong prize pool na $1.8 million kung saan bawat manlalaro sa championship winning team ay makakakuha ng $125,000. Bukod dito, ang mga manlalaro ng team na nasa ikalawang pwesto ay makakakuha ng $50,000 habang ang mga nasa team na matatalo sa semifinals ay makakakuha ng $25,000. Ano sa tingin nyo mga kaibigan sa bagong format ng NBA All-Star ngayon? Sa ibang balita naman, kahit nung unang araw at 5,600 miles ang layo mula sa kinalakihan niyang Braunschweig, Germany, si Dennis Schroeder ay agad na nakaramdam ng pagiging at home sa unang practice niya kasama ang Warriors. Isang 12 taong NBA veteran na nakapaglaro na para sa 7 koponan bago matrade sa Golden State, halos lahat ng maiaalok ng liga ay naranasan na ni Schroeder mula sa mayamang kultura ng Atlanta habang naglalaro siya para sa Hawks hanggang sa makislap na ilaw ng Los Angeles nung nasa Lakers siya at sa makasaysayang lugar ng New York bilang Brooklyn Net, ngunit wala pa raw nakakapantay sa pakiramdam niya tuwing bumibisita siya sa San Francisco. Sa totoo lang, palagi akong nasa Four Seasons Hotel tuwing bumababa kami rito kasama ang team. Pabirong sabi ni Schroeder sa media sa kanyang introductory press conference nitong Miyerkules. Pero kapag lumabas ka, para kang nasa Europa. Para kang nasa Berlin dahil sa tren na nasa gitna ng kalye. Ganito rin sa amin. At meron pang isang tindahan na may German candy. Kaya mula noon nagustuhan ko na agad ang San Francisco. Palaging maganda ang pakiramdam dito, maglaro dito, makita ang fanbase lalo na kapag nagkaroon sila ng malupit na run kung gaano kalakas ang hiyawan. At masaya akong maging bahagi ng organisasyong ito. Sa unang practice pa lang, parang tinatrato na nila ako na parang matagal na kaming magkasama mula training camp. Lahat ay relaxed, cool, kita mo agad na mataas ang level ng chemistry at ito'y malinaw na isang winning organization. Napakahalaga ng panalo para kay Schroeder. Ganon din ang maipagmalaki ang kanyang bansa, isang bagay na matagumpay niyang nagawa sa mga nakaraang taon at kamakailan sa 2024 Paris Summer Olympics. Habang bumuhos ang ulan, taas noong dala ni Schroeder ang watawat ng Germany sa isang malamig na panahon sa Paris, sa tabi ng Seine River sa pagbubukas ng Olympics. Ang tagpong iyon ay nagpakita ng kanyang pagmamalaki para sa kanyang bansa.
Ngunit sumisimbolo rin sa kanyang tagumpay sa kabila ng mahirap na paglagong may diskriminasyon bilang isang black na tao sa Germany. Bilang bata na nakaranas ng rasismo at makalipas ang mga taon ay napili bilang flag bearer ng parehong bansang iyon kung saan siya nakaranas ng diskriminasyon, nakatulong ang mga karanasang iyon sa paghubog kay Schroeder bilang tao ngayon, lalo na sa aspetong mental na nagamit niya rin sa kanyang pagiging profesional na atleta. Sa tingin ko para akong isang 6'10". Para manatili sa liga ng 12 taon, kailangan mo ng mental toughness, sabi ni Schroeder. Kailangan mong magbigay ng effort, kailangan mong maglaro sa depensa, kailangan mong makahanap ng paraan para maapektuhan ang laro kahit hindi ka nakakascore. Ang paglaki ko sa Germany ay mahirap, pero nakatulong ito sa kung sino ako ngayon bilang ama, kapatid, anak at asawa. Marami akong natutunan habang lumalaki sa Germany. Ang pagdadala ng bandila sa Olympics marahil ang pinakamalaking nagawa ko bukod sa pamilya ko, mga anak ko at asawa ko. Pero sa sports ito na ang pinakamalaki kong nagawa sa karera ko, lalo na't ginawa ko ito para sa Germany. Ang pagkapanalo sa World Cup ay isa rin sa pinakamalaki, pero ang pagdadala ng bandila ang nasa tuktok. Pagdating sa pagiging matatag, sabik si Schroeder sa kanyang pakikipagtambalan kay Warriors veteran forward Draymond Green. Ang respeto sa isa't isa ng dalawang manlalaro na may dog mentality ay matagal nang napatunayan. Ang dalawa ay posibleng maging bangungot para sa mga opensa ng kalaban, ngunit inaasahan din niyang makatulong kay Steph Curry sa kabilang bahagi ng court. Ipinagmamalaki ni Schroeder ang kanyang depensa ngunit kayang gumawa ng puntos kung kinakailangan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kinuha siya ng Golden State ngayon at hindi hinintay ang Pebrero 6 NBA trade deadline. Ang kanyang presensya sa opensa ay makatutulong sa spacing, ball handling, playmaking at sa pag-score, isang aspeto kung saan nagkulang ang koponan sa mga huling laro. Naniniwala si Schroeder na makakatulong siya dito ngunit handang gampanan ang anumang papel na kailangan ng team. Meron na tayong isa sa pinakamahusay na closer sa buong mundo sa katauhan ni Steph Curry, sabi niya. Sa tingin ko, tutulong lang ako sa kanya, aalisin ang pressure at sisiguraduhing nasa tamang posisyon ang lahat. Kapag naglaro siya ng pick and roll at binantayan siya ng dalawang tao, mayroon ng advantage na 3 laban sa 2 o 4 laban sa 3. Kailangan nating samantalahin iyon at siguraduhing bawat possession ay mahusay ang shot. At kung ibibigay ni Steph Curry ang bola sa akin at magtitiwala siya, sisiguraduhin kong tama ang desisyon ko sa bawat galaw. Komportable ako dito. Sa tingin ko, kailangan lang nating magsama-sama, gumawa ng tamang shots. Lahat ay kailangang nasa tamang mindset sa huling 3, 4 o 5 minuto sa crunch time para makuha ang panalo. Nagawa na nila ito ng matagal. Ginawa na nila ito dati. Kaya kailangan lang naming bumalik sa maliliit na bagay. Chemistry, pagtutulungan, magandang body language at siguraduhing masaya ang lahat para sa isa't isa. Sinimulan namin ngayong araw. May practice ulit bukas. Pero gusto naming magsimula sa Biyernes laban sa Memphis. Speaking of Memphis, ang laban ng Memphis Grizzlies kontra sa Golden State Warriors sa December 20th, 2024 ay nangangakong magiging kapanapanabik na sagupaan sa pagitan ng dalawang malalakas na team sa Western Conference. Advantage ng Grizzlies, pangingibabaw nila sa home court. Ang Memphis ay may 7 sunod na panalo sa kanilang home court at may kabuang record na 18-9 this season na nagpapakita ng kanilang mataas na level ng laro sa sariling teritoryo. Mahahalagang manlalaro nila ay malamang na pangungunahan ni Ja Morant at Jaren Jackson Jr. ang opensa at depensa ng Grizzlies gamit ang kanilang kakayahang kontrolin ang laro at magpakitang gilas sa depensa. Ang hamon para sa Warriors, hindi konsistente na forma. Nahihirapan ang Golden State na maging manatili sa laro ngayong season na may record na 14-11 this season. Gayunpaman, may malakas silang lineup na pinangungunahan ni Stephen Curry at Draymond Green. Kasama ang bagong manlalarong si Dennis Schroeder na nagdadagdag ng depth sa team. Pagganap sa road games, nagkaroon ng pabago-bagong resulta ang Warriors kapag naglalaro sila sa labas ng Chase Center kaya't magiging hamon ito para sa kanila. May dahilan kung bakit pabor ang Grizzlies sa larong ito at ang kanilang home court advantage ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe. Gayunpaman, napatunayan na ng Warriors na kaya nilang magpakitang gilas sa malalaking laban. Asahan ng isang dikit na laban ang paparating. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no
I never answer to no, man, I still go, go, go.